Hindi ako isang kita talaga sa skin natin. Hindi yun sa pasay. Kaya ito itong solar power, ano lang ito, additional. Pero tan pag kailangan natin ng kuryente. May battery lang. Kasi may ano. Ganyan ang itsura. Kailangan namin ito. Ano naman yun? Kung naisip ka. Natin yung kapitid nga. Okay. Tanong lang, Jack. Para saan yan meron? Yung mga early warning device that we are putting in right areas, Po. especially sa area na kung saan malapit sa bahagi ng tubig. Kasi hindi natin alam yung mga bagyo, nagdudulo, yung malalakas sa bagyo, nagdudulo talaga ng panganib yun. So, and if we can be ahead of time, informing the general population, baka we may save more lives during those possibility. Tsaka may pinaaral na ako sa ating weatherman na kung po pwede yung balita na hindi ko pa alam how far is the truth. There is already a study of the biggest El Nino that's going to happen in November. And based on historical facts, that is true, factual, ang maaga na paglikas ay pagliligtas ng ulan. With these tools that we are putting into places, hindi lang ito nagkagamit sa lindol o sa suno, lalo-lalo na sa bagyo. And you know that already, historically, ang Pilipinas o Manila ay naambalos ng bagyo. Malaking portion ng taon. So ito'y patuloy na paghahanda ng MDRRMO through the leadership of Director Amel Angeles to put equipment and tools to properly guide ahead of time as much as we can during crisis. Dilubyo. Save water rights. Mayor, saan po natin na-procure to at magkano yung pinangpili natin? Ay si Amel na makaka-address yan. But of course, what is important is i-install natin ito sa community na binapantayan natin. Particular sa ang distrito. Yeah, District 1, District 5, and District 3. Yung The western side of the city. Yung mga coastal, sir. Yun. Body of water, yes. Yun. Ano magiging silbi nila? I mean, ang pinaka-purpose nila? Yung napapanood ninyo sa Gera. Yung napapanood ninyo sa Gera. Israel. Yung napapanood yung Sirena. napapanood yung sa Japan. Pag Well, lindol, napapanood na. yung sa mga developed countries, yun yung ina-adapt natin. Then, after installing this, we will conduct training, public information dissemination Yun. on
what kind of sounds and what is the purpose of the sounds na kailangan nilang gawin ahead of time. It's always about being ahead of time. Bago pa umambalos bagyo or posibleng mga, alam mo, marami na technology ngayon na naapatan bago dumating yung mga sakuna. Tsunami warning, Isa ko yun. bagyo, or posible sana ma-discover na mahula ng makina yung mundo. But then again, as you heard about, you were there a few months ago that we practiced yung drill, earthquake drill, massively. And these are the same facility that we installed here. Now we're installing it in the community area. But this is going to be happening all over the city as time goes by. Kasi marami tayong area na concerned areas. But for the meantime, yung top priority, yun nasa tabi ng Manila Bay. So we are now talking from the Botas boundary up to the port area here in Luneta. So yan yung community rin. So dagdag lang ito? Dagdag po ito? So meron naman mga existing? Oo, dagdag. Di ba meron na tayo dito? Naririnig sa buong Paco, Ermita, Malate area. Now we're going now the western side of the city. Mayor, po yung police deployment po and yung training po na sinabi niyo. Yeah, the MDRRA will take the lead training the barangays, the community, through simulation and drills. Mayor, kailan po ito ilalagay doon? Ay, insola agad natin. Ay, kararating lang ngayon talagang na. Ganyan siya makikita ng Anong bansa yung gumagamit na ng ganito klaseng technology? yung ganito, yung mga matagumpay na bansa. Develop. Countries. Sa Japan, You can hear it. In wartime, like Israel, ayan na, yung missile warning, incoming missile warning. Because this has so many use with regard to informing ahead of time the community. In our case, most of the time, magagamit natin to for typhoon, tsunami warning. Yan ang mga pwede natin magagamit. Kasi nadidetect na yung mga yan. Mukhang bakal to eh. Baka, paano kapag napagtripan to ng mga tologes yan, ipakilo, anong babalawon ninyo? Kasi po, ibibenta mo to sa Kalakal eh. May pakita. Good question. Oo. Di ba, may tumira. Natuwan lang. Sakyan ko na yung dalaw. O yung bibili, iuuyo din natin. May batas yan. May batas yan. Parang nanawagan kayo, Government protektahan, property. alagaan din ng mga residente to. Unang-una, ito ay binibili natin para sa kapakanan ng lahat. Katulad halimbawa, yung bidet sa ospital. Di ba? Hindi naman yung English. Sa ebak. Pero sayang kasi nanghihinayin ako. Ito yung mga gamit pang publiko para sa kapakanan ng publiko. Ay pagmalasakitan nila. Kaya pag may nakita sila na, halimbawa, umaakit sa boss nila, tiradorin nyo. Sumpakin nyo. But that feeling aside, pagmalasakit. Ako na may sinisinok ko lahat ng ating mga resources at gamitin sa kapakinabangan. Isa lang ako ha. Oh, sure. Gagamitin ba yan sa rally? Takbo na kayo bakyan. Hindi. Tanong lang eh. Pang-aberya to. Pang-dilubyo, aberya. Disaster, pag disaster na hindi mo rally, takbo na kayo, titirahin na kayo. Ano to? Hindi ka makakatabi rito pagka labas ang lugar mo rito. Mayor, kung mag-brown out, Meron na. backup. Backup yung... So walang problema ano. Kasi pag nag-back down, let's just say, Oh, meron naman other means of supply. tuturo ba yung tao? First alarm, second alarm, third alarm. Turuan natin drill. Yun. Turuan sila Ay, para maging familiar sila. Baka akala nila, tanghalian na eh. Si sa Pierre, ganun eh. Pag alas 12, Ang trabaho. pateng-teng na tawagin. Pero siyempre, Okay. meron pang proseso yun. I-educate pa natin yun. Kaya makiisa sila. It's for their own good. Sige. Okay, thank you, Mayor.